Hi, ito po yung simpleng para sa school system para malaman yung account, magkano ang collection. Dito po sa data entry, dito itatype yung lahat ng transaction ng school. And then from here, pag nag-click dun sa summary, nandito na po kung ilan yung enrollment, nandito yung makikita nyo yung collectibles, yung from old account, and then magkano yung mga discount, magkano yung babayaran, magkano yung nabayaran, balanse ng estudyante, summary. And then dito po makikita nyo kung magkano yung collection. Pag nag-click kayo ng month dito, makikita nyo kung magkano yung collection for the month. Makikita nyo din kung magkano yung gastos. Makikita nyo rin dito kung nagsimula sa anong OR number. Diyan, yung coverage. Ganon din doon sa disbursement voucher. Ano yung coverage ng expense. Yan, makikita nyo dyan. And then, pag hindi kayo naglagay ng date, ng month, from the start ng, ano, makikita nyo dito kung magkano yung collection. And then, yung coverage. And then, dito po, makikita nyo yung expenses. Ganon din, pag nag-click kayo ng month, makikita nyo kung saan nagsimula yung kagastusan. Makikita nyo kung ano yung section na may pinakamalaking expense. So, from here, sa the following year, magkakaroon kayo ng budget proposal upon mga tawag doon, yung actual expense. So, diyan kayo magbe-base ng budget. And then dito din, sa summary of income, ano yung pag walang month, ito yung kabuuan na pumasok. Ano, ito po ay pwedeng mabago depende sa inyong program ng school. Ah, yan. Yan. So makikita nyo kung anong mga pumasok na budget na niresibuhan. Dapat po yan ay laging balanse, itong tatlo. Pag nag-select kayo ng month, dapat parehas ang income, parehas ang expense, yung total. And then dito nakalagay kung ilan yung binigyan niyo ng discount, magkano yung discount na naibigay. Ganon din yung kung kayo ay mayroong akatas sa estudyante, makikita nyo rin dyan. At dito po nandito yung mga accounts, account code. Yan, dito sa account code, yan. Diyan yung dito sa student account, pag nasa student kayo, makikita nyo kung magkano yung collectibles. Kung pag magkikreate kayo ng SOA ng bata. Kagaya dito sa ito, sa Almar 01. Pag nagpunta kayo doon sa statement of account, tinype nyo yung account code sa Almar 01. Lalabas po dyan. Kung mapapansin nyo, ayan, yung student, anong grade, kailan nag-generate, anong pangalan ng bata, ito yung mga pinagbayaran. And then dito sa huli, nandito na po yung ah mga bayaran sa school. Ito yung magiging balansa niya. And then ito yung need to pay.
para sa remaining months para maging 0-0 itong balanse. And then prepared, attested, and noted. Pag i-print po ito, print nyo lang at makikita nyo naka A5 po siya. Bali kalahati ng bond paper. Magpaputol kayo ng bond paper. Kalahati. Yan na siya pag i-print nyo. Kaya pagka may nag-audit sa inyo, makikita nyo ito. Pakita nyo lang to as summary. And then, madali lang kayong magkakaigi. And then, sa audit, so present nyo lang yung mga supporting documents, lalo sa expenses. I-ano nyo yung mga resibo, yung voucher. Diyan nyo makikita. Diba? Simple lang. Makikita nyo na ang balanse ng bata. Yan. Makikita nyo na dyan.